Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman hindi nga nakawala itong siguting ng norte na ito dahil talagang hinumbalos ng katotohanan, mga pruweba at mga ebidensya na talagang talamak nga ang krimen sa bansa natin. Ito nga ang tilang pagbabago pala na sinasabi niya na bas na kabutihan ay tila kasamaan ang nangyari sa bansang Pilipinas. Ngayon nga ay talagang hinamon na ng taong bayan si Kuting ng Norte matapos nga niyang sabihin na talagang hindi nga ito bangag at polboronic user. Ngayon nga ay dapat nakatutok lahat ng kamera sa kanyang D-test dahil talagang ito ang nararapat. Hindi yung sasabihin lamang ng mga bias mainstream media na negative ang kanyang resulta ngunit hindi pinakita ang tamang proseso. Dito nga natin makikita na talagang iba talaga ang magagawa ng may pera. Kaya naman itong si Kuting ng Norte ay hindi pa rin makakawala sa kamay ng batas dahil talagang ilalabas ang katotohanan at pananagutin ang mga kasabwat niya. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Alright, good evening, Sorojor Mercy. Kumusta ang inyong pagninilay-nilay, ang pagsilibrar kasama ang inyong mga pamilya? Okay? Alright. Ang mga paninindak ng nagtataka ako itong mga ano na to. Itong mga hindi pala pwede. Okay. So, nagtataka ako dito sa mga bangag. Okay? Siyempre kahit natahimik, hindi natin pwedeng patahimikin ang mga bangag sa Pilipinas. Si Marcos Jr. na isang addictus benedictus. Kaya mga kababayan, hindi tayo titigil sa paninindak, panggigipit nila na sinasabi na sila nag-file na ng reklamo laban sa akin, laban kay Harry Roque sa kanilang mga gawa-gawang kaso na inciting to sedition daw o inciting to singhotdisyon. Diba? Saan ka makakakita, mga kababayan, ang isang mamamayan na katulad ko na nagbibigay sa inyo ng impormasyon dahil ang mga impormasyon ngayon sa Pilipinas ay sinasalampakan ang mga bunganga ng mga nagsasalita at ng mainstream media. Sa kabila ng inyong karapatan na magsalita ay patuloy kayong binubusalan. Kaya magtataka ka mga kababayan, hindi na kayo magtataka kung bakit baka ang mga karamihan dito o iba dito sa mga nanonood, may mga kamag-anak na mga nakulong ng walang kasalanan dahil sa political persecution o mga pagtitrip ng mga pulis na mga kapitbahay nyo o may mga kapangyarihan sa batas o may kapangyarihan sa gobyerno dahil ito ay pang-aabuso ng kanilang kapangyarihan dahil ang Pilipinas ay bulok ang sistema. Diba? Dahil ito ay nakagawian na ng mga tiwaling pulis, ng mga tiwaling bangag. Okay? Lalo na dyan sa Malacanang ang kultura ng pananakot kapag ikaw ay kritiko ng gobyerno. Pero noong ako ay puring-puri ko ang mga bangag. Diba? Sinusuka na sila ng taong bayan pero binuhay ko ang pagtiwala sa mga Marcos. Ang kapalit ngayon ay panggigipit. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi tayo natatakot sa mga Judas Iscariote, sabi ni June. Diba? No wonder kaya po maraming napapakulong sa Pilipinas. Marami ngayon nasa kulungan na walang kasalanan, kundi ang magsalita o magmanindigan. Pero dahil sa mga bulok na sistema at panggigipit ng mga taong nakaupo sa gobyerno katulad ni Marcos Addictus Benedictus, mga kababayan, imbis na protektahan ng Pilipino, ginagamit ang batas
ang pang-aabuso sa batas para ipakulong at gawan ng mga kwento ang mga tao. Kaya again, kitang-kita ninyo sa ginagawa kay Harry Roque, kay Maharlika, kay Lorraine Badoy, kay Ka Eric, di ba? Dahil tayo ay mga nagsasalita. Meron ba kayong nakita na Marcos Marcos fanatic na kinasuhan ng Marcos Bangag administrasyon? Wala, di ba? Wala kayong nakikita dahil kapag hindi pabor sa kanila, doon lang sila magkakaso laban sa amin. Pero pag pabor ay gagawin pa nilang witness. Kahit kitang-kita na sa buong mundo ang kasinungalingan ng mga ginayupak na mga addictus benedictus. Katunayan na ang hustisya sa atin ay nababayaran. Ang mga pulis sa atin sa panahon ni Marcos Jr., lalo na ngayon, ay nababayaran. Dahil mga kababayan, kitang-kita nyo naman mga nakasunod sa akin, 2022 pa lang, nung ako ay nagsasalita laban sa mga bangag, ano ang nangyari? Diba? Unang ulitin ko muli, si Taberna, yan si Anthony Taberna ay mismong nag-fraud, nag-fabricate ng address diyan sa Pasig para mapaglaruan, maabuso nila ang judicial or legal system sa Pilipinas kasi alam nila na wala akong address sa Pilipinas pero nag-fabricate sila sa pakikipagtulungan ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr. para ako ay makasuhan dyan sa Pilipinas para makapag-issue sila ng warrant of arrest para pestehin lang talaga nila ang buhay ng isang tao. Pero hindi sila magwawagi dahil sinabi mismo ng mga kakampo ni Bangag na itutumba nila o may tutumba na vlogger. Pero nag-failed ang mga jutang ginina na akala nila masindak-sindak nila ang isang Maharlika at sinasabi pa na noong 2022 ay makikipag-ugnayan sila sa DFA, makipag-ugnayan sila sa bansa ng Amerika at kung saan-saan. Pero 2022 pa yun mga kababayan, hindi sila nagwagi doon. Kaya nagsunod-sunod ang pagpa-file nila ng kaso sa akin, hindi lang sa Amerika, kundi dyan sa Pilipinas, gamit ang peking address na pinaimbento o pinagawa ni Lisa Tanas, kidnapper Marcos, at ni Bangag Marcos Jr. dahil galit na galit sila sa akin dahil sinawalat ko ang issue ng smuggling. Unang-una yan. Ang pag-appoint nila kay Michael Ma na isang smuggler na mismong nakalagay yan sa dyaryo at sa news article na ito ay smuggler at ito ngayon inupo pa o inappoint pa ni Marcos Jr. at itinago sa publiko ang pag-appoint kay Michael Ma. Alam na alam nyo yan mga kababayan. Kaya ang ginawa nila ay mag-file ng cyber libel sa kay Maharlika at sa iba pang mga huwag niyong kalimutan ng isa nating kaibigan na si Johnny Macanas ay naharap din sa cyber libel na final ng dating PNP chief na si Anacorda, si Acorda. Remember that? I think hindi pa rin tapos ang kaso ni General Macanas. Dahil ito ay sa pagkikritiko namin sa mga bangag na Marcos Jr. at ang kanilang mga kasabwat. Kaya talagang mga kababayan, kapag hindi ka nila kaalyado at ikay nagsasalta bilang, part of your freedom of speech, bilang isang vlogger, whistleblower, ay kakasuhan ka at sasabihin ikaw ay naninira ng gobyerno at sinisira mo si Marcos Jr. Bakit ko sisirain si Marcos Jr.? Di ba bakit mo sirain ang sirang-sira na sa mundo na magnanakaw ang buwaka ng inang yan at addictus benedictus? Unang-una, hindi si Maharlika ang nagsabing addict, si Bangag. Di ba? Marami ng tao katulad ni Coseteng, Pangulong Duterte, ang nagsabing bangag at yun ay pinatunayan ng testimonya ni Cathy Binag na hindi lang si Bangag kundi si Lisa Tanas ay nag-abot sa kanya ng polvoron. Kasama din si Anton Lagdameo. Actually, nanaginip ako kagabi, na isang Miss Universe na pumunta daw ako sa bahay niya
Sa bahay niya, mga kababayan, nakita niyo ba yung post ko sa Facebook? Nakakatawa talaga yung panaginip ni Maharlika. Hindi ko alam kung bakit tayo nananaginip dito, mga palangga. Sinulat ko kasi para hindi ko makalimutan. Ano kasi ang panaginip, madalas nakakalimutan mo, no? So nanaginip nga ako, alright? Ano ang sabi natin sa ating panaginip? Okay? Basahin natin. Kasi dapat ay dokumentado ang mga panaginip. Na pumunta daw ako sa bahay ng dating Miss Universe. My goodness, mga palangga. At pinagkape niya daw ako at habang nagkukwentuhan kami, inabot niya sa akin ang blue folder at sinabi na sinabi sa akin ni Miss Universe, ilabas mo sa publiko yung mga picture na nagbabangag si Bangag-Bangag Marcos. Yan ang pinaka-ingat-ingatan ng asawa ko natatapos sa mga kasinungalingan ni Bangag-Bangag Marcos na hindi siya nagpupulburon. Sabi pa ni Miss Universe, Maharlika, yung ibang video nakuha sa 46C, puntahan mo sa kondo ni Anton, nakatago sa baul. Tapos sinunod ko raw ang sinabi ni Miss Universe at nang nasa kondo na ako, binuksan ko ang baul pero mga maligno na sumisinghot ng pulburon na nakita ko. Punyeta, at ako'y biglang nagising. Kaya nga, no, may mga nagko-comment talagang ano nga ba ang kinalaman ni first Miss Universe dito sa mga panaginip? Tanungin natin siya. I-follow nyo na lang yung ating Facebook, no? Sa Buljakan, si GD, sabi ni David. Alright. Okay. Ano sabi? Garen Mejares, how are you? Alright. Ayan. So mga kababayan, ang nakakaloka dito, pati sa panaginip natin, ay pumapasok ang mga sangkot, di ba? Maaring sangkot sa mga pagkabangag ni Marcos Jr. Kaya nga itong si Miss Universe, dapat kung talagang may alam siya, lumabas na siya at sabihin niya sa taong bayan kung anong kinalaman niya o baka may mga video siyang nakatago na sumisinghot si Bangag. Pero actually, hindi naman na kailangan pang kung tutuusin, kung naninindigan ng mga pulis, mga sundalo na para ipagtanggol ang bayan, hindi naman na kailangan pang maglabas pa ng video dahil kitang-kita naman kahit ano pang mga kasinungalingan ang pinapalaganap ni Santiago ng NBI, ni Remulla, nakitang-kita nyo na sinungaling dyan sa Senado, mga kababayan, halatang-halata na ipinoprotektahan nila ang pagiging bangag ni Marcos Jr. Sa kabila ng kanilang pagkaso-kaso ng inciting to sedition against me, ako magsasalita lang ako para sa sarili ko kasi si Harry Roque, isang abogado yan at kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili pero obviously kaya siya kinasuhan dyan kinasuhan kami. Kakasuhan daw kami ng DOJ nila. I don't know kung na-file na ba nila yung inciting to sedition against kay Harry, against sa akin, at yung pag-forge na ng document. Tignan natin kung hanggang saan sila makarating. Ilang araw na ba yun? Saan nila i-deliver yung kaso? So saan nila isusumon? Saan sila magpapadala ng kanilang reklamo? So definitely, maggagawa na naman sila ng peking address para kay Maharlika. At challenge yan sa kanila. Paano nila ngayon ilulusot yan? Diba? Kung makikipag-ugnayan, kunwari sila, which is kayabangan lang yan. Kaputahan lang yan ng mga bangag. Paninindak yan sa mga Pilipino, sa mga vloggers, lalo na huwag kayong mag-share, huwag kayong magsalita, matakot kayo kasi itong isang Maharlika na ito ay kinasuhan na kahit siya ay nasa Amerika. Alam nyo mga palangga, kahit sinong tao, kahit ang homeless sa Amerika, na kunyari ang pangalan ay John Doe, ay pwedeng kasuhan ng mga bangag sa Pilipinas. Gusto ko lang ipaunawa sa inyo, kahit araw-araw ng buhay ng mga bangag, dahil wala silang magawa, ay kasuhan ako, Monday, Tuesday hanggang Sunday, ay kasuhan ako ng kaso, ay hindi po yan sila pinipigilan. Dahil kaya nilang mag-fabricate ng kwento. Kaya nilang mag-fabricate pati ng address. Ngayon ang question ko sa inyo. Yan ba yung kaso-kaso na pananakot sa akin ng inciting to sedition? Yan ba ay uusad dito sa bansa kung saan ang aking pamilya, ang aking buhay ay nandito na?
tignan natin ating mga palangga. Okay, comment. Para lang kayo lumiwanag ang inyong kaisipan at tumalino kayo, kahit mag-google kayo dyan, mag-aral kayo ng batas, may mga abogado dito. Uusad ba yung inciting to sedition na sinasabi ni Bangag, ng mga bangag laban kay Maharlika? Mga vovo, big no, sabi ni Lucky 88. Ito ay intimidation lamang. Pananakot sa inyo. Dahil po ang paglabas ko ng video na authenticated from other country and here in America is protected speech sa bansa kung nasaan ako. Definitely, sa Pilipinas, kahit tama ka, mali ka pa rin kung sa bangag kang gobyerno na papaloob. Baka nga gurgurin ka pa. Kasi ang gusto talaga nila ay takutin kayo. Okay? Tatakutin kayo ng bonggang-bongga para hindi na kayo mag-share at magsalita ng laban sa mga bangag. Alright? So definitely kung nasa Pilipinas ako, 2022 pa lang, baka nagmagkasunod na kami ni Percy Lapid na pinatay o ginurgur nila. Pero itong inciting to sedition na binabanggit nila, matakot na, Maharlika, patong-patong ang kaso. Talaga naman patong-patong ang kaso na ginawa ng Marcos administration ng mga buwaka ng inang yan sa akin gamit ang fabricated address. And that is a challenge dapat sa isang gobyerno kung matino. Kung tutuusin, hindi nila sila pwedeng mag-file ng case laban sa akin sa cyber libel na yan. Unang-una po, okay? Ang aking address, mga kababayan, ay hindi doon sa Pasig. Dahil, excuse me. Okay? Mga kababayan, nagatin na natin to, mukhang importante. Alright? Okay. Okay, no to, I mean yes. So, ibig sabihin mga kababayan, patong-patong talaga ang fabricated case, fabricated crime na ginawa ng Marcos Jr. na ito, ng Marcos Bangag ni Lisa Tanas kidnapper. Dahil alam na alam ni Marcos, ni Lisa Tanas lahat na ang aking domicile o aking permanenteng trabaho, permanenteng tirahan ay nandito sa Pilipinas. Pero ang tanong sa inyo, matatakot sa Pilipinas, sa Amerika. Okay, tama. Ay nandito sa Amerika. So ang gusto ko lang alam sa iyo sa mga bobo na mga Maharlika, lagot ka, ganyan-ganyan. Sinabi na mismo ni Santiago Gunggong ng jutang gininang judge na walang alam kundi panggigipit yung buwaka ng inang yan, sa araw na ito, isinusumpa kitang kunin ka na ng lupa ng mga maligno. Kunin ka ng mga maligno. Alam nyo, ang ginawa nila talagang fabricated, paninindak, pananakot, at sila dapat ang managot. Okay? Kasi kung nasa Pilipinas ako, ginorgur na talaga ako at dinukot na nila ako. Yan din po ang gusto nilang gawin kay distressed mother. Okay? Kay distressed mother, kay Sheena, nung pinabricate nila yung crime, pinapauwi nila yan para ikulong, para gurgurin, dahil si distressed mother, si Sheena, na nakasama ko sa The Hague, di ba, ay isiniwalat na ang pagkidnap sa kanyang anak ay sangkot kumbaga ang nagmastermind si Lisa Tanas, si Teddy Boy Locsin Jr., ang asawa niyang si Louis Barcelon, yung Hi Louis, di ba? Ang DFA lahat nagfabricate ng kanyang crime. So definitely si distressed mother ngayon ay nagkaroon ng asylum visa. Tignan niyo. Lahat ng mga kritiko, lahat ng may alam sa pagdanakaw, sa korupsyon, sa kidnapping ng bangag na Marcos Jr. ay nag-asylum visa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Di ba? Ngayon, mga kababayan, ang mga gunggong, gusto ko kaming pauwiin ni Harry Roque, gusto akong pauwiin. Alam niyo bang ibig sabihin ng pauwiin? Ibig sabihin pauwiin ka kung saan ka nakatira. Okay? Bakit ako pa uuwiin? Wala po akong bahay sa Pilipinas.
Wala akong pag-aari kahit isang single na paso. Wala. Bakit ako pauwi ng mga bangag? So simple lang yan, para ako ay gurgurin. Dahil galit na galit si Marcos Jr., si Lisa Tanas na Addictus Benedictus na nasasangkot din sa pulboronic issue dito sa California na kung saan ang kanilang isa sa entourage nila ay nagurgor dahil allegedly sa pagsisinghot nila ng pulboron, and that's still under investigation. Nakita niyo yung pattern? Ngayon, mga kababayan, pauwiin si Maharlika para gurgurin. Pero ang Pangulong Duterte ay ipinagkanulo sa ibang bayan para doon parusahan dahil nga natatakot ang mga bangag. Kasi pag nasa Pilipinas ay hindi sila uubra kay Pangulong Duterte dahil nga ito ay abogado. Hindi nila ito basta-basta mapakulong unless na kanila talagang puwersahang ipagurgor. Siyempre, ang dami namang nagmamahal kay Pangulong Duterte, mga dating sundalo na nagpoprotekta sa kanya at mayroon din siyang kakayahan bilang dating politiko, mayor, di ba? At presidente, kayang lumaban ni Pangulong Duterte. Eh si Maharlika, ano ang laban ko kapag nasa Pilipinas ako? Meron ba ako mga sundalong brusko? Wala. Okay? So ibig sabihin, kaya gusto akong dukutin ng mga hayop na yan dahil sinabi na rin mismo ni Santiago Julul na gagawa sila ng paraan, i-hunt down nila ako kahit saan man ako at pababalikin sa Pilipinas. Nakita ninyo ang larawan ng pang-aabuso at pagiging kidnapper nila? Wala po silang jurisdiction sa akin. Dahil unang-una, okay, katulad ng binabato nyo kay Kitty Duterte na siya ay Amerikana, di ba? Which is ipinanganak siya dito sa Amerika dahil talaga naman dito siya ipinanganak. Ang nanay niya ay nurse din na bonggang-bongga. Eh alangan naman buntis si Miss Sanilet, kailangan umuwi ako sa Pilipinas para doon ko ipanganak yung anak ko. Di ba? May mga ganun silang drama. Yan ang mga sinisira nila kay, pambabato nila kay Kitty. Pero mga tanga lang naman na nagbabato niyan. It's the same thing with me. Pero si Kitty is a natural born. Ako is a naturalized. Diba? So ngayon, kahit nagiging mukha ng tanga talaga itong si Bangag at si itong NBI, ang DOJ lahat, ipinipilit nila, isinisiksik nila sa isipan ng mamamayang Pilipino na mayroon silang jurisdiction sa isang Maharlika. Ulitin ko po ang pagpapalabas ng video na nagsisinghot si Bangag. So misinghot ng white powdery substance o pulburon ay hindi po inciting to sedition kung ito ay authenticated. Magiging inciting lamang yan kung yun ay fabricated or AI na katulad ng kiniklaim ng mga bangag. Pero hindi po yan AI, hindi din yan manipulated katulad ng sinasabi nila. Kaya nga ang challenge dito kay Bangag, bakit ang kaso niya ay inciting to sedition? Yun po, yung kaso na yan, diyan lang nila talaga pwedeng ma-file sa Pilipinas, but not in America. Alta nyo? Ang pwede lang i-file ni Bangag, which is I am waiting for that, ang defamation case na sasabihin ito ay kasinungalingan, itong video na ito ay hindi totoo. Yan lang po ang pwede nilang i-file dito sa Amerika, katulad ng 4 na case na final nila sa akin. 1 case dismissed, yung isa. Yun lang ang pwede nilang i-file dito sa Amerika, and I am waiting for that. Sa mga media, dapat yan ang ilagay nyo sa mga ano ninyo, sa mga balitan. Kaso nagiging bobo na kayong lahat. O may natira lang konti. Wala ba kayong mga utak? Dapat yan ang ini-educate nyo ang nakikinig sa inyo bilang isang tagapamahayag, di ba? Bilang isang journalist, kayo ay tagapaghatid ng balita, di ba? Taga-educate ng mga mamamayang mga bangag dito, pero hindi nyo ini-educate. Sabi nyo, inciting to sedition. Maharlika, nahaharap sa inciting to sedition. Again, kahit 100, 1 million, 1 billion, 1 trillion, inciting to sedition case ay pwede pong gawin ng bangag na gobyerno laban kay Maharlika at sa marami pang iba. Pero ang tanong, yan po ba ay pwede nilang gawin dito sa Amerika, ang inciting to sedition? Definitely, 1 trillion,
1 trillion, trillion times na hindi pwede yang kaputahan, kajotahan ang kanilang mga kabangagan dahil wala po silang jurisdiction sa akin. Okay? Yan ang hindi ipinapaliwanag ng media. Kasi ang inciting to sedition, yun lamang yung mga gumurgor, mga heinous crime, mga terorismo, yun lang ang applicable. Yung pagsiwalat ko sa video ni Bangag, ito po ay protected speech ang tawag dyan. Kalayaan ng isang tao, kalayaan ng isang tao na sabihin sa publiko kasi ito ang usapin ay tungkol sa mamamayang Pilipino, sa mamamayan dahil ang presidente ay isang bangag. Dahil ang sinasabi ko nga sa inyo, pag sinabi mong inciting to sedition, ay nag-encourage ka ng mga Pilipino na, sige, halina kayo, puntahan nyo na at anuhin nyo, ganito, ganyan, ganon. Yan po ang inciting. Pero ang sinasabi ko lagi, mga polis, mga brusko, ano pang ginagawa ninyo? Mag-speak up day na kayo, peacefully. Yan ang sinasabi ni Maharlika. Pero kung ginurgur nila si Bangag, okay, kontrolado ko ba yon? Kunyari, may isang pulis o may isang PSG. Kasi yun ang nakaano ko sa panaginip ko na may nagsilpo sa julo nila, di ba? Kasalanan ba ni Maharlika yon? Hindi. Kasi personal yon na desisyon ng isang PSG kung pasasabugin niya ang lubi. Ang lubi. Ang coconut nut with a coconut nut with a white powdery substance. It's not my fault. Ngayon na sinabi, ang nilabas natin mga palangga ay isang awareness sa taong bayan, ay isang impormasyon na napakahalaga na kailangan maintindihan ng mamamayang Pilipino na ang inyong presidente ay bangag na bangag. Yan ang katotohanan. Kaya naman galit na galit sila kay Maharlika. Imagine nyo, ang NBI, DOJ, lahat ng mga sangay ng gobyerno ngayon, wala na silang ginagawa, kundi talagang magipit ng vlogger. Pero tignan mo, ang kidnapping, wala silang ganong atensyon, kaya araming nakikidnap. Si Michael Mann, ang laging kasama ni Lisa Tanas, namamayagpag sila sa smuggling, dahil yan ay pinangalanan at hindi tinuloy ang hearing patungkol sa smuggling smuggling involvement niya, sa halip ay inappoint pa ni Marcos Jr. bilang special envoy to China nang walang dokumento. Yan ay impeachable. At kung sino man dapat ang kasuhan dito sa panggagago sa Pilipino tanggalin sa pwesto ay ang bangag na gobyerno na si Marcos Jr., hindi si Maharlika. Alright?